Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng kutsinta. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay cassava flour, 1 cup, all-purpose flour, 1 cup, brown sugar, 1 cup, fresh milk, 1 cup, tubig, 1 and 1/2 cup, at lehiya na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang tubig, asukal, fresh milk, all-purpose flour, cassava flour. Halu-haluin muna natin ito hanggang sa matunaw na ang ating all-purpose flour at ang ating cassava flour. Pagkatapos ay atin nang ilagay ang lihiya. Pag nahalo na po ito ng kaunti pa ay pwede na po tayong maglagay ng ating food color na yellow at ito nga po pala ay 1/8 teaspoon lamang or 1 kurot lamang po. Atin na po itong haluin ng haluin hanggang po sa magsama-sama na po ng buo ang mga ingredients na ating inilagay dito. At para po mabawasan ang mga namumuong flour na ating mga nilagay. Ayan, kapag natunaw na po ang ating mga flour na inilagay, ay okay na po ito. Kaya naman, ngayon naman po ay atin na po siya ita-transfer. Magkukuha po tayo ng ating salaan at atin po siyang sasalain para po makuha pa rin po natin yung mga buo-buo o yung mga hindi po natunaw. Yan. At dahil pure na po ito ay atin na po siyang ilagay sa ating lalagyan. Ang una po muna ay maglagay po muna tayo ng mantika sa ating mga molde na gagamitin. Ayan, ito po ang kanyang itsura. At dahil may mantika na po siya, ay ready na po ito para malagay na po ang ating mixture. Gagamit lang po tayo dito ng ice cream scoop at ang ginamit nga po pala namin ay 20 pieces or 22 pieces ng molde at nakagawa po tayo dito ng 22 pieces base po sa aming 1 scoop ng ice cream at nagdagdag pa po kami ng mga kaunting excess. Yan. Ayan na po ang kanyang itsura. Kaya naman po atin na pong ayusin ang ating steamer at atin na po siyang ilalagay sa ating steamer. Ayan. Atin lang po siyang ayusin mga ka-bakers. Depende naman po sa laki ng inyong steamer yung pag-aayos po nito. As long as hindi po siya tatapon, ay okay na okay po ito. At kapag atin na po siyang ilalagay, kailangan nga po pala ay kumukulo na po agad ang tubig sa ating steamer. At ready na po ito para po atin na po siyang ma-steam. Ang steam time nga po pala nito ay 40 minutes at ang apoy nga po pala ay nasa high fire. And atin na po muna siyang ayusin. After 40 minutes ay luto na po ang ating perfect na kutsinta. Ayan. Nakakatakam na po talaga to kahit mainit na po siya mga ka-bakers. Anyways nga po mga ka-bakers, atin na po siyang tanggalin sa ating mainit na kalan. At yan na po ang kanyang itsura na sobrang mainit pa. Ngunit nakakatakam na. Anyways nga po, atin na nga po itong ayusin. Tanggalin muna natin ito sa ating lalagyan. Presenting ang ating finished product na sobrang sarap, sobrang yummy, sobrang delicious, sobrang mapapawaw ka talaga, at higit sa lahat, sobrang bongga po talaga nito. Huwag niyo na po akong tanungin kung ilan po ang aking nakain. At mas pinasarap pa po talaga siya dahil nagko-complement po yung tamis niya at saka po yung kanyang cheese. At saka, hindi po siya ganun katamis, kundi napaka-perfect niya po talaga. Anyways nga po mga ka-bakers, hindi ko na nga po ito patatagalin pa. Kaya naman, gawin nyo na rin po ha. Eto na po ang ating food for the soul ngayong umaga. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Amen, amen, amen! Kaya naman mga ka-bakers, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care, at higit sa lahat ay God bless.